Alright, ayan. So, hindi, paki-type naman diyan 1 kung, hindi na siya lag, alright. Ayan, paki-type-type ng 1. Okay, alright. So, anyway, ayan, balik tayo. Alright, so, ayan, so, nandito na po tayo sa house rules, alright. Yung house rules natin, ayan. Ayan, balikan lang po ko yan sa umpisa. Ayan, bakit kailangan natin may house rules? Para mas maganda yung communication natin at para mas maging successful yung ating event ngayon. And then, bakit kailangan natin ng house rules? Para kung kayo ay nakapanood ng Pinoy Big Brother, 'di ba? Kung sino yung sumunod sa rules, 'di ba? Sila po yung magiging successful. Na kung ikaw ay susundin mo yung house rules natin ngayon, yan, ako na yung magsasabi na matapos tong event ngayon na super successful ka. Alright? So palakpakan naman natin yung house rules. Yan, kung yung kauna-unahan nating house rules, ito yung tinatawag natin na always smile. Ngitian mo yung katabi mo dyan sa Zoom. Okay, men, nakita pa akong nakasimangot. Alright, dapat mas maganda, nakangiti tayo palagi. Kasi kung ikaw, yung blessing, di ba, papayag ka ba, papasok ka sa taon nakasimangot? Di ba hindi? Kaya dapat nakangiti ka palagi. Okay? Ayan, para napuan ka ng blessing. Okay, so next naman natin, yan, ito yung tinatawag natin na online meeting rules or always open your camera. Alright, so okay lang po ba? Mag-open cam lahat para makita natin yung mga magaganda at napupugian yung mga mukha dyan. Okay? Kasi aanin mo yung mukha mo kung hindi mo naman ipapakita, di ba? Alright, kung ikaw ay busy naman, ayan, okay lang po mag off cam ka. But don't, wag mong, kalimutan mag-headset para ma-absorb mo yung learnings. Okay? And then, dapat naka-mute ka kasi bukod sa malulupit yung speaker natin, ayan, so nagdepende kasi ito sa participants. Okay? Kaya mas maganda, hindi sa ma-distract, mag-mute ka po. Okay po ba? Para tuloy-tuloy. Okay, so syempre next naman natin, yan, ito yung tinatawag natin na, yan, take down notes. Kung totoong seryoso ka at willing kang makinig dito sa ating opportunity na to, ay mas maganda is mag-take down notes ka kasi hindi lahat ng ibabasa ng speaker natin ngayon is ma-memorize mo. Okay, mas maganda, pakitaas naman dyan yung mga notebook tsaka ballpen nyo. Right? Ayan, daming walang notebook. Okay, mas maganda mag-notebook ka. Okay, ayan. Para, anyway, pag after meeting kayo, mas maganda na meron kang masabi sa apply down list. And syempre, next naman nating house rules. Yan, ito po yung tinatawag natin na, yan, bawal na sando dahil negosyante ka na. Pagdating dito, dapat nakasuot ka ng coat, lalo na marketers, full-timers ka. May OFWs na nanonood sa'yo, mas maganda naka-coat ka. Kasi pag ikaw nakita hindi ka naka-coat, i-kick out ka po dito sa Zoom kasi negosyo po yung pinasok mo. Kung ikaw OFW man, yan, okay lang magsuot ka ng pang OFWR, okay? Basta wag lang yung sexy, alright? Ayan. Siyempre, bawal nakahiga. Ayan, so the moment na mag-start na yung speaker natin, mas maganda, hindi ka nakahiga, bangon-bangon ka muna kasi baka matulog ka, tapos mas ka, masin sa kanya yung GC, and then, di ba, magagalit ka, mas maganda, tayo ka muna, okay? Ayan, next naman natin house rules, ayan, ito yung tinatawag, bawal spam, okay, so mas maganda, na mag-comment ka kasi bukas malupit yung speaker natin, matanong din kasi kaya pag siya, magtanong siya ng isang tanong, mas maganda, isang sagot lang din, okay, para mabasa yung comment. Ayan, next nating house rules, ayan, ito yung tinatawag na cooperation. Mas maganda, may cooperation tayong lahat. Para pag ikaw mag-cooperate ngayon, yung mabuild mo natin, makikipag-cooperate din sa'yo. Okay ba? Para maging successful. Okay, next. Yan, ito yung tinatawag natin na execute. Okay, mas maganda, ayan, i-absorb mo lahat ng is the topic ng speaker natin ngayon. Kasi bakit? Kahit na-tumbling yung speaker natin dito, kung hindi mo naman i-apply, baliwala ang lahat. Okay po ba? Kaya mas maganda, i-apply mo kagad pagkatapos ng training na to. Anyway, yun lang naman yung house rules natin na kung susundin nyo, mas maging successful yung ating event natin ngayon. Okay? Kung ikaw, hindi mo naman susundin yung house rules natin ngayon, ayan, open na po yung ating Zoom at pwede ka na pong lumabas. Okay po ba? Clear? Ayan, so syempre, yun lang na po yung house rules natin. Ayan, tatanungin ko kayo ulit. Ayan, ready ka ba? Pakitype naman dyan ng I am ready. Ayan, grabe. Ayan, so syempre guys, kung ready ka na, okay, so wag na nating patagalin pa kasi ready na din tong speaker natin ngayon. Okay, so wag na natin patagalin pa. Pero bago yan, bibigyan ko lang kayo ng konting background sa ating speaker. Kasi pagkakalam ko, dati lang naman po siyang estudyante for how many years. Ayan, so naging part po din siya sa Marketers Program. Good news, isa na po siya sa Hall of Famer dito sa ating community. Okay, so wag na natin patagalin pa. Sa itong taong to, napaka-humble nito. May malaking grupo, local, international. Yan, Millionaire Circle, Millionaire Speaker, Travel Qualifier, and Elite Global Ambassador Prime ng ating community. Yan, let's so welcome. Bigyan natin ng millions of virtual clap para kay Master Josette Paran.
Yan. Good morning, MHI. Hintay mo dyan, good morning. Good morning. Kasi, morning na. Sa mga OFW, evening. Diba? So, yeah, good morning. Hintay mo, good morning. Shout out sa lahat ng mga first timer na nasa loob ng Zoom. Pwede ba paki-raise hand? Ako, first timer. Okay? Type mo kung first timer ka. Sige nga. Ay, meron. Basahin ko pangalan. Di ba basa? Ang dami. Ang dami natin sa loob. Ayan, ang daming first timer. Sige nga. Ayun lang, ano lang. Ilan ba? Bilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So, sa lahat ng mga first timer na nandito sa loob ng Zoom, kung first time ka na makinig sa ating topic ngayon, okay? So, pakinggan mo. Make sure magti-take note ka. Kasi pag nagti-take note ka, maaaring marami kang matutunan and pwede mo siyang ma-review. Pwede mo siyang ma-recall. Tama? Ayan. Shout out sa lahat ng mga nagkakape. Ayan. Shout out sa mga busy pa. Ayan. Shout out sa lahat ng mga sa lahat ng mga naka-off cam. Ayan. Ayan, may shout out po muna ako. Shout out kay Upline, KGN. Okay, from Saudi. Tsaka shout out din kay Upline, Crisaline Molina. At sa lahat ng mga naandito na mga OFW, hello po sa inyo. Good morning. Yan. Siyempre, di na ako magpapakilala kasi pinakilala na ako ng ating malupit na speaker, na master host. Thank you so much. So mag-start na po tayo. Tama? So at least nakilala ko na, alam ko na kung ilan yung mga first timer na naandito sa loob ng Zoom. Diba? Meron palang first timer. Okay? So since na tayo, start na tayo. Okay? Klaro ba? Ay, ready na ba? I-type mo dyan, I am ready, kung ready ka na. Para magsimula na tayo kung ready ka na talaga. Yan. Ready na. Guys, ang topic lang naman natin ngayon is ASAP. ASAP. Okay? ASAP. Alliance Success Achievement Program. Ano yung ASAP? Ang ASAP po, ito po yung ang swerte mo kasi nga merong gantong klaseng training. So malalaman mo, dito mo malalaman bakit kami, palagi kaming nagte-training, bakit kami na-attend dito, bakit kami pinupush ng taong nagdala sa amin dito na na napakaganda dito, mag-avail ka na, mag-join ka na, at lalong-lalo na yung mga history ng pinusukan mo ngayon, malalaman mo dito. So, sobrang ganda ng topic na to. Kaya dapat ikaw, stay tuned. Mabilis lang po tayo, pero dapat pakinggan mo. Okay ba yan? So, since ready ka na, syempre, first slide na tayo. Alright. So, kanina, pinakilala na ako ng ating master host. So, hindi na ako magpapakilala, 'di ba? Kilala niyo na ako, 'di ba? So, next tayo. Sabi ko nga kanina, dito mo malalaman
kung bakit, gaano, or bakit nagte-training ka. Anong meron, bakit kailangan pa talaga umattend ng training? Supposedly, pwede naman diretsahan, di ba? Mag-invite agad, mag-recruit agad para kumita agad. Ngayon, dito natin malalaman the importance of training, gaano siya kahalaga. Kasi pag sinabing importante talaga. Training is the backbone in building your network. Backbone siya sa pagbibuild ng network. Kaya pansin mo yung iba, hindi alam paano magsimula. Tama. O sino ba dito na sino ba dito may duda pa? Pag once nag-avail ako nito, anong next? Anong next? Anong next? 'Di ba? May may question mark sa utak mo eh. Anong next na gagawin ko? Hindi ko alam paano siya. Kaya nga may training kasi unti-unti mo malalaman dito kung ano yung sunod-sunod mong gagawin. Naintindihan ba ako sa mga bago na naandito sa loob ng Zoom? Training importante. Bakit namin hinahasa kayo? Bakit namin kayo minumold dito? Kasi kailangan nyo po. At pag once ikaw natuto, dito kasi ganito. The more na mas mabilis mo matutunan yung mga galawan dito, the more mo mas nagigets or naintindihan or na-apply yung mga training dito, the more ganun ka din kabilis kumita. Nagigets nyo ako? Type 1 kung nagigets mo. Ulitin ko. The more na mas mabilis mo natutunan yung negosyo, the more na mas mabilis kang kumita. Yun. Hint yun ha. Yan. So, kailangan may backbone. Okay? Kailangan, ang ano mo dito, pundasyon ba? O, next tayo. 'Di ba? Kagaya na ito. Sa picture, kung nakikita nyo, sharpen the saw. Ayan. If I had 6 hours to chop down a tree, I'll spend the first 4 hours to sharpen the axe. May kwento dito. Dalawang lalaki, inutusan sila na putulin yung pinakamalalaking kahoy. Sabihin natin, matigas pa sa nara. Okay? Matigas pa sa nara, kailangan putulin. 6 hours lang binigay sa kanila. Siyempre, competition yun. Ngayon yung isa, siyempre 6 hours, hindi niya na pinapatagal. Ang ginawa niya, pinutol niya agad yung mismong kahoy. Pinutol niya. Yung isang lalaki, mautak, sabi niya, kung 6 hours ko to puputulin, dapat sa loob ng 6 hours maputol na yung 2 puno na to. Dapat maghanap ako ng idea na mabilis ko siyang maputol. Kasi maaaring hindi to mapuputol agad eh. Alam mo ginawa niya? Binigyan niya ng 4 hours ang sarili niya para hasain yung, ano yan? Palakol? Ano yan? Di ba sa Bisaya, atsa. Di ba tama? Axe. Tama ba ako? Sa Bisaya, atsa. Tapos sa sa English, axe. O, ano ba yung palakol sa inyo? Axe. Ay ano ba yung sa inyo? Axe. Sa tawag doon? Sa probinsya nyo. Sige nga, iba kasi mga lingwahe pagdating dito eh. Itak, bulo. Ano pa? Itak. Sa Waray. Ano sa Waray? Pakul. Pakul daw. Ano pa? Ha? Wasay. Wasay. Wasay sa inyo. Sa amin naman, atsa. Ano ba? Yun. Basta yun na yun. Hinasa niya, 4 hours. So, ilan na natira sa kanya? 4, 5, 6. 2 oras. Dapat putulin niya 2 oras. Since hinasa niya na ng hinasa, ano na nangyari? Ha? Siyempre, ang nangyari, wala na, hasang-hasa na. Matulis na. Isang ganun lang, wala na. Balik na agad, putol na agad. So yung ginawa niya, since yung isang lalaki kanina, ginawa niya, pinutol niya agad. Hanggang ngayon, hindi pa rin napuputol, malapit na matapos yung oras niya. Ang nangyari naman sa isa, since hinasa niya yung mismong axe niya, wala pang 1 oras, naputol niya po ang mismong 2 puno na yon. Ano yung point sa mismong larawan na to? Okay, sa story. Sa pagne-network, kailangan muna ikaw hasain. Naintindihan? Sige nga, type 1 kung naintindihan. Kailangan ka po muna hasain dito. Yung iba, hindi alam ano agad gagawin. Na mentor, upline, gusto ko na mag-recruit agad, di pa nakapiin, magre-recruit na.
Huwag ka masyado atat, darating ka din dun. Ang kailangan mo is, hasain muna. Kaya nga may training. Bugbog ka sa training, maya training. Kasi nga, para mas mabilis yung direksyon mo. Kasi kung wala ka pong training, kung saan ka pupunta. Pero kapag mayroon kang training, dire-diretso. Magkakamali ka man, pero at least may idea ka. Nagets? I-type mo dyan, tama, kung naintindihan mo. Okay, ganun siya ka-importante. Kung importante lang pag-uusapan, training. Yung ibang mga negosyante, hindi ituturo sa'yo yung mismong sistema, hindi ituturo sa'yo yung mismong strategy. Pero pag dito ka sa mismong community namin, lahat tinuturo na. Lahat red carpet. Kaya dito, hindi ka mahihirapan yumaman. Ang gagawin mo, follow. Ang gagawin mo, pattern. Naka-pattern na siya na kailangan mong sundan kasi pag hindi mo sinundan, maliligaw ka. Okay? Mawawala ka. Kaya ang always, importante tandaan mo, training. So, yun yung reason kung bakit naandito. Ikaw, kasi hahasain ka. Okay, next. Next slide tayo. Importance of training. Training helps you develop 100% belief in the system. Pansin mo, hindi ka tawag doon, medyo may duda ka pa, andun pa yung duda mo, hindi naman mawawala yan kasi tao ka. Lahat nagsimula sa duda. Pero bakit yung iba nawawala yung duda nila? Kasi nga, dahil sa training, maya-maya may mga madidiskubrihan ka na ever since sa buhay mo, hindi mo na discover. Kahit ako po mismo, kung hindi ako pumasok dito, meron palang ganito, meron palang ganyan, hindi ko alam. Pero nung naandito ako, biruin mo, mga nagtuturo sa amin mayayaman. Pag mayaman yung nagturo sa'yo, anong ituturo sa'yo? Paano? Yumaman. Tama ba? Type mo dyan kung totoo. Type mo dyan, totoo po. Kasi kung mga mayayaman ang nagturo sa'yo, walang iba talagang ituturo sa'yo, kundi yung sistema din ng pagyaman. Kaya napakaswerte mo. Ituturo sa'yo dito kung paano ka maniniwala sa isang pinasukan mo. Kasi biruin mo ganito, pumasok ka sa isang community or sa isang negosyo, wala kang belief system, hindi 100%. Sa tingin mo, gagawin mo ba? Sa tingin mo, magjo-join ka ba sa business? Magjo-join ka ba sa ganitong klaseng Zoom? Sa mga link na pinasa sa'yo, sa tingin mo, ikiklik mo kasi wala kang belief system? Diba? Hindi. Kaya kailangan siya ang training. Lahat nagsisimula sa training para magkaroon ka ng courage na mag-start. Okay? O, next tayo. Di na na-click. Alright. Balik tayo. Lumagpas. Okay, build your confidence. Ito na yung sinabi ko kanina. Confidence yung binibuild sa'yo. Pansin mo yung iba na sabihin natin mga inuugat-ugat na. Bakit wala silang confident i-deliver or i-share? Kasi alam mo, etong business natin, helping business to. Hindi porket ikaw kumita, hindi mo na siya i-share sa iba. Kung ikaw na build mo yung mindset mo dito, yung legit na mindset na hindi magpapahirap sa'yo in the future, kapag na-build mo na yon, posible naman na hindi mo i-share din sa katabi mo, sa kasama mo, or ikaw OFW, may kasama ka dyan, hahayaan mo na lang ba na sila mga iba mindset? Ikaw payaman mindset ka na. Tapos yung ibang mga kasama mo dyan sa loob ng bahay ng amo mo, ganun pa rin mag-isip. Hahayaan mo ba yun? Wala kang wala kang care, wala kang pakialam sa mga kasama mo pag ganun. Pero kung ikaw matulungin ka, gusto mo i-share yung negosyo, kaso hindi mo siya ma-share. Kasi bakit? Kulang ka sa training at kulang ka sa confident. Anong gagawin mo? Wala. Pansin mo ganito. Kaya nga sinasabi namin, kailangan hindi mo i-shortcut. Walang shortcut dito. Kailangan mo mag-training, kailangan mo mahasa dito, kagaya na kanina sa kwento. Kailangan mo kasi talaga himay-himayin. Unti-unti, maya-maya, para matutunan mo yung mabilis. Kagaya nito, kung nakita niyo yung picture dito sa screen, may dalawang tower.
twin tower. Okay, dalawang twin tower, okay? Kung nakita niyo na yung twin tower sa Malaysia, twin tower, 'di ba? Malalaking building. Kung naisip mo paano yung tinayo, siguro ano lang 'yan. Ginawa lang 'yan mga isang buwan. Kung sa tingin mo gagawin niya ng isang buwan, tapos napakahaba ng building, sa tingin mo maglo-long last siya? Parang ikaw. Ang laki ng pangarap mo dito, sa sobrang laki ng pangarap mo, buong kabarangay mo, gusto mo nang invitein, i-recruit. Buong barangay mo or buong relatives mo, gusto mo din yumaman. Gusto mo magkaroon ka ng chopper. Gusto mo magkaroon ka ng sports car. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ka ng maraming sasakyan, malaking bahay. Yung mama ko, dadalhin ko dito sa bansa na to. Yung mama ko, dadalhin ko sa dream country niya. Ang laki, ang lawak, ang laki ng pangarap mo. Pero, paano mo magagawa yun kung yung foundation mo napakababa? Kaya nga kailangan dito, yun nga, yung word kanina, nahahasain ka at hindi gagasain. Nag-type eh. Hindi, yung tipong, ano ba, talagang imo-mold ba, sabihin na lang natin hulmahin. Yung word na huhulmahin ka. Kasi hindi ka pa hulma talaga kapag bago ka pa lang. Okay? Huhulmahin ka, ibibuild ka, kung pwede pigain ka, para magawa mo din yung nagagawa namin na pinakamabilis. Okay, sabihin natin, hindi sa ganun kabilis, pero at least umuusad. Naintindihan nyo? Kaya nga dito, kung gaano kalaki yung pangarap mo, asahan mo din na gaano din kalaki yung building stage or gaano kalaki or katagal yung foundation. Kung naniniwala kayo sa room of improvement na tinatawag, kung ikaw bibigyan mo lang to ng ng 1 year, 6 months, 3 months, napakababaw. Kasi nga, kung gusto mo talaga, pansin mo ito, example sa mangga tsaka munggo. Saan ka? Sa mangga, sa munggo. Kung sa munggo ka, oo, sabihin natin maaani mo within just 3 months. 3 months, aanihin mo na, magkano ka na, di mo, munggo. Kung familiar ka sa munggo, mabilis lang yan. Maani mo agad, pero after ng 3 months, meron pa bang munggo? Tatanim ka ulit. O umpisa ka ulit. Pero pag mangga ang tinanim mo, kung ikaw nagtanim ngayon, asahan mo for the next generation sila na makikinabang sa tinanim mo. Naintindihan niyo ako? I-type mo dyan, oo, kung naintindihan niyo ako. Ganun po importante ang foundation. Tama? Kung maaga mo sinimulan to, okay lang. Kung ikaw, parang nasa stage ka na ng, sabihin natin 40s ka na, hindi naman din dahilan yun para hindi mo nagawin to. Bakit? Tanong ko sa'yo, para kanino ka ba bumabangon? 'Di ba para sa mga anak mo? Kung hindi mo makamit yung yaman na gusto mo, sana naman wag mo iparanas yung hirap na naranasan mo sa mga anak mo, sa pamilya mo. At yun yung reason na kahit anong edad mo meron ka dyan ngayon at anong edad ka ngayon, kailangan mo ding gawin talaga to. Naintindihan nyo? Kailangan build a foundation muna. Wag muna income. Process-oriented ka muna. Wag muna resulta agad. Plain gusto ko kumita agad-agad pero hindi ka nagte-training. Wala talaga yun. Kailangan talaga maya-maya eh. Kaya ako na-appreciate ko yung iba na, grabe no, kahit tagal-tagal mga 1 year na, pero di talaga bumibitaw eh. Kahit alam ng upline mo or kahit sino nakakaalam na marami, ikaw, yung grupo mo parang hindi pa masyado nausad, pero at least nausad kunti. Kahit ganon, wala pa rin bitawan. Kasi bakit? Alam mo eh, yung mga taong ganon yung mindset, nag-i-stay. Kahit tingin nila, hindi pa ako sobrang galing or sobrang layo ng narating ko, yung tipong wala ka pang resulta na nakikita mismo ng mga kapitbahay mo, kamag-anak mo. Kahit sabihin natin, kumikita ka ng 10K, 20K, kahit ganun muna, pero hindi ka talaga nawawala dito, hindi ka nag-quit, hindi ka bumibitaw. Malaking pundasyon ang binibuild mo sa sarili mo. Naintindihan niyo po? Kasi ito, bigyan ko kayo ng senaryo. Pag ikaw hindi ka na-build dito, yung mindset mo, palubog pa rin. Or hindi ka talaga naturuan ng tamang pattern kung paano magnegosyo,
Eto, pag isang pulubi at mayaman, ang isang pulubi, bigyan mo yan ng 1 million. Balikan mo ng isang taon. Sa tingin mo, pagbalik mo ng isang taon, mayaman pa rin yan? Hindi. Bakit? Mindset pa lang wala eh. Skills, paano niya ba palaguin yung 1 million na binigay mo? Ibubuhos niya lang yan kung saan-saan. Bili dito, bili iPhone, lahat. Lahat ng gusto niya sa buhay. Ang tawag doon, one day millionaire. Oh, mayaman. Kunin mo lahat ng ari-arian niya, lahat. Walang ititira. Sarili niya lang. Pamilya niya lang. Pagmamahal, yun lang ititira mo. Balikan mo ng isang taon yan. Mayaman pa rin yan. Kahit kinuha mo na lahat. Anong sense? Anong point? Kasi foundation, mindset, growth, yun po yung importante kapag nagnegosyo ka. Tama ba ako? I-type mo dyan kung tama ako. Hindi may tama ha. I-type mo dyan kung tama. Ayan. Kasi gano'n naman talaga eh. Kaya nga meron tayong mga training na ganito. Napakaswerte mo kasi nasa MHI ka. May pattern na. Copy-paste na lang, susundo. Anuin mo na, kahit ikaw wala kang upline dito, magtatagal ka. Ang dami kong kilala, walang upline pero yumaman dito. Bakit? May sistema, may pattern eh. Kung ikaw kaya iwan ka ng taong nagdala sa'yo dito, tapos walang sistema, di ba mawawala ka? Since may sistema tayo, yun yung pinaka-importante. Hanggat nandito ka sa Makamandag Hotspy, kahit sino man nagdala sa'yo at iiwan ka, hindi ka mapag-iwanan, sumabay ka lang. Okay? O, next tayo. So, dapat alam mo na, confident ha, i-build dito. Gaano ka-importante ang training? Merong kwento. Sabihin na lang natin, tatay tsaka anak. Ayan. Yung tatay at anak, pumunta sa baryo. Siyempre, pag pupunta ka ng baryo, marami kang madadaanan ng mga barangay, di ba? Kasi may pupuntahan ka eh. Dalawang mag-ama, sumakay ng donkey. Okay? Yung donkey, katamtama lang, hindi masyado pandak, hindi masyado mataba, tama lang. Naglakad sila, mga tao nakatingin sa kanila. Sabi ng mga tao sa unang barangay, kawawa naman yung kabayo pala to. Pala donkey. Kawawa naman yung donkey, 'di ba? Di naman sila naawa, sila pa dalawa sumakay. Sabi ng unang barangay napunta na, narinig ng tatay. 'Di ba? Dalawa sila, syempre. Bumaba na lang yung mismong bata kasi sabi niya, tay, ikaw na lang sumakay, tay. Kasi ako, kaya ko pa eh. Ikaw, parang yung tuhod mo, hindi na masyado kaya. O, bumaba yung anak. Yung tatay mismo yung nagsakay. Pagdating nila sa kabilang barangay, may mga nakikita na naman sila mga tao sa paligid. Sabi ng mga tao sa paligid, napaka-gentleman naman yan. Biruin mo yung tatay nagsakay ng donkey. Samantala yung anak niya, pinabayaan niya maglakad. Liit-liit pa ng anak niya. Narinig na naman ng tatay, pumunta na naman sila dun sa hindi pa rin pinakinggan. Hinayaan lang, pero syempre, sabi ng tatay, tama no? Bumaba siya. Ang pinasakay niya, yung anak niya. Pumunta na naman sila sa ibang barangay. Pagdating nila sa ibang barangay, mayroon naman nagsabi, mga nakikita niyo mga tao. Sabi ng mga tao, under disaya pala yung tatay sa kanyang anak. Kasi tignan mo, yung mismong anak ang pinasakay ng donkey, samantalang siya, yung tuhod niya, wala na, may tungkod na. Pero siya, kinaya niya pa rin maglakad. Di talaga naawa yung anak. Tignan niya yung tatay niya, hindi man lang napansin na gano'n na yung tuhod. Siyempre, pag tatay, di ba, wala na. Halos di na yung lakad niya, mahina na. Eh, siyempre, pag anak, mabilis. Ngayon, pumunta na naman sila. Nakarating sila sa kabilang barangay. May nagsabi na naman. Ang bobo naman ng dalawang to. Hindi sumakay sa mismong kabayo. Anong purpose ng donkey? Anong purpose ng kabayo pala? Donkey naman sinabi ko kanina, donkey na lang. Anong purpose ng donkey? Ba't di sinakyan?
Ano lang, wala, display. Sa tingin nyo, anong purpose ng donkey? Para sakyan. Ngayon, kahit para sa pagne-network, ganito. Kahit saan ka magpunta, meron at meron masasabi sa yung tao. Ang point doon, kahit anong sabihin nila, huwag kang makinig. Pansin mo, ikaw OFW na naandyan sa ibang bansa. Nung wala ka, hindi ka pa nag-abroad, naandyan ka lang sa bahay ng nanay mo, nakatambay. TikTok, sayaw-sayaw. Anong sinabi ng mga kapitbahay mo? Ano ba yan? Puro paganda na lang. Tignan mo yung short to. Ang iksi-iksi. Wala na bang ibang yan? Natulong yan? Palamunin lang yan sa bahay. May nasabi yung kapitbahay mo? Meron. Nung nag-abroad ka, nasa abroad ka na, nag-TikTok ka pa rin. Siyempre TikTok lover ka eh. TikTok. Diba? Maiksi yung short. May nasabi pa rin ba yung mga kamartisan mo sa FB? Meron, diba? Yung FB, wala eh. Ano yan? Talagang lantad talaga yan. Nakita naman, sinumbong na naman ng mga, syempre, kalat yan eh, mga marites sa barangay nyo. Tignan mo yung anak ni Dolores, oh. Tignan mo, ang iksi-iksi ng short, oh. Tapos nung nag-abroad ka, kumita ka na ng pera. Kumita nga yan ng pera, tagal-tagal naman, di nakauwi. Hindi man lang mabisita yung nanay, yung tatay dito sa Pinas. May nasabi ba? O sino nakarelate? Wala ba? Walang ganun dito? Napakapalad nyo kung walang ganun. Kahit saan ka magpunta, meron at meron masasabi sa yung tao. Kahit sa pag-network, meron. Nung hindi ka pa kumita, may nasabi ba? Meron. Ano ba yan? Tagal-tagal lamang kumita niyan. Ilang taon ka na dyan? Diba? Tignan mo, di ka pa nga nakabili ng bahay. May masasabi sa'yo yung tao. Ngayon, yumamang ka. Anong sinabi sa'yo? Ano ba yan? Daming pera. Hindi man lang marunong tumulong. Tignan mo yung mama niya doon, yung bahay nila doon sa probinsya. Tignan mo yung bahay nila doon. Ang ganda-ganda ng bahay dyan sa Manila, pero pagdating doon sa probinsya nila, hindi man lang nakatayo. Walang natayo na bahay na maganda. 'Di ba? May masasabi talaga yung tao, parang ganoon din sa story. Yung story kung hindi nyo naintindihan, at least pinaliwanag ko, naintindihan nyo. Tama ba? Kahit saan ka, may masasabi, pero ano ang point? Pag once nagnegosyo ka, bingi-bingihan. Hayaan mo sila. Ganun naman talaga, lalo sa Pilipinas. Kung ayaw mo mag-agree sa akin, mag-disagree ka, okay lang. Pero ito talaga yung realidad. Pag once umaangat ka sa buhay, hihilain ka pababa. Walang maghihila sa'yo ng pataas na depende sa katropa mo. Ilang percent na lang yung mga tropang nanghihila pataas. Pero mostly ng mga inggit sa'yo, hihilain ka pababa. Lalong-lalo na kapag nasa stage ka na ng success. At yun talaga yung, pag ikaw, iniisip mo, nakikinig ka sa opinion ng ibang tao, malabo ka po mag-asenso dito. Pero pag ikaw bingi-bingihan sa mga sinasabi ng mga tao, tuloy-tuloy yung pag-usad mo. Naintindihan nyo? Nagagets? So yun po. Kaya dapat kailangan talaga foundation. Okay? Ayan o. Yun nga yung sabi ko kanina. Whatever we say, whatever we do, people will always find something to say. Mabata ka, mamatanda ka, ganun talaga. Okay? Kaya dapat ikaw, hindi mo bingi-bingihan ka lang. Pansin mo si Rosmar, sinabihan nila, baliw na daw. Ako, naniniwala ko sa ni Rosmar eh. Biruin mo, nagtayo din ng R Mansion. O sino mga marites dyan na alam talaga yung yung sitwasyon niya. Ako, believe ako sa ni Rosmar eh. Kung kilala mo si Rosmar. Believe ako sa niya eh. Ang laki ng niya, ng tawag doon, ng pangarap niya. Nung sumikat yung PBB, nagtayo din siya ng R Mansion. Nung sumikat yung yung 'di ba magfa-file lang si OC para sa Senado, nag-file din siya. 'Di ba? Si Diwata din sumabay. Hindi, wala namang mali doon. Basta ang gusto lang nila, talaga ang taas na pangarap, sa sobrang taas ng mga pangarap ng mga taong yan, tingin ng mga tao sa kanila baliw. 'Di ba? Pero kung ikaw, ganun ka din naman talaga pag nangarap ka. Si Elon Musk, tignan mo, gusto puntahan yung
Yung Mars, nagtayo na nga ng naggawa ng spaceship para puntahan yung iba't ibang planeta. Grabe, kung tingnan mo, gaano ba kabaliw yung mga taong yun? Kailangan mo dito maging baliw, hindi literal na baliw, kundi baliw sa pangarap. Kaya kung ano man sabihin sa'yo ng mga tao na nasa labas, na naggano sa'yo, alam mo yun, yung palaging nagbubulong-bulong sa'yo, wag ka dyan, wag ka dyan, wag ka dyan, scam yan, daming sinabi. Hayaan mo sila. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. O, Tagalogin ko, pag ikaw daw, hindi ka willing matuto, okay, walang ibang magtuturo sa'yo at tutulong sa'yo para matuto ka. Pero pag ikaw interesado matuto, walang ibang makakapigil sa'yo. Nagigets nyo? May mga tao na ayaw nilang matuto ng panibagong skills. Gusto nila kung saan lang sila, doon lang sila. Kaya pansin mo yung iba pag nire-recruit mo, anong sabi? Okay na ako sa meron ako. No need na yan. Hindi ko na kailangan yan. Yun yung point. If you are not willing to learn, no one can ever help you. At ano yung problema mo? Di ba pera? Pera problema mo. For the next year, pera pa rin. Hanggang sa tumanda ka, pera pa rin. Hanggang sa mamana mo sa mga kahit sinong tao, pera problema. Pero nandito na yung opportunity, hindi mo pa rin in-accept, pera pa rin problema. Kahit ano naman talaga pera. Pero nung nakita mo yung upline mo, nakita mo yung taong nagdala sa'yo dito, may solusyon na yung mismong problema mo. Kasi kahit anong problema yan, pera lang yung sagot dyan, yung solusyon dyan, pera lang. Kaya nga, tuturuan ka dito paano kumita ng pera, paano madagdagan yung source of income, paano magpalawak ng pera, dapat pala hindi patulugin yung pera sa bangko, lahat yan. Pero pag ikaw natuto ka, wala kahit sino, kahit iwan ka ng upline mo, tuloy-tuloy ka dito. Yung usad mo, tuloy-tuloy. Kasi nga, hindi ka na mapipigilan. Pag ikaw molded, foundation mo, sobrang tibay. Confident level mo, tiwala mo, sobrang tibay. Yung alas mo, or kung ano yung deepest why mo, walang makakapigil. Sa tingin mo, hindi ka yayaman? Sagot nga. Yaman ka, hindi. Kapag ganun ka, may determination, may courage, foundation, yayaman ka. Tama, sabi ni upline. Basta ikaw ang gagawin mo, sumunod ka lang. Lahat ng dito sa buhay natin, kailangan lang naman talaga makinig ka muna sa pinaka-tips para mabilis ka, makinig ka muna sa mga nagtuturo sa'yo. Training and able to develop, okay? Good listening and learning attitude, yun sabi ko kanina, kailangan mo lang makinig. Kasi, pag palagi kang nakikinig sa mga taong nag-guide sa'yo, hindi mo namamalayan, lahat ng binibigkas mo sa bibig mo, puro payaman. Ano yung payaman na sinasabi nila na naandito sa loob ng Zoom? Positivity ba? Hindi yung puro negative. Sinabihan ka, ang ganda-ganda mo, sinabi mo, hindi naman. Ang galing-galing mo, sinabihan ka, ang galing-galing mo, ano sabi mo, hindi po. Ang saya-saya naman ni upline, ganda-ganda mo, ang sexy-sexy mo. Ay, hindi Sabay ganun, negative yun. Pero pag ikaw, sinabihan ka ng mga ganun, positive, di ba? Hanggang sa ma-adapt mo din na ikaw, namumuri ka na din ng iba. Kung pinupuri ka, ikaw din, ganun din ginagawa mo. Na-appreciate mo na din yung bagay-bagay. Na-appreciate mo na din yung mga paligid mo. Diyan mag-start. Positivity, puro success pinag-uusapan, puro pag-growth, puro sa sarili, self-development. Kung ganun, yung paikot-ikot, yung buhay mo, kung nasali ka sa gantong klaseng opportunity, ang buhay mo ba dadagdagan talaga? Ilang percent? Depende na yan sa'yo kung ilang percent. Kasi mapabilis mo yung pagkuha ng success mo eh. Nakatulong pa siya. Kahit saan ka larangan ng industry, or anong field man gustuhin mo, makakatulong to sa'yo. Okay? O next tayo. Ayaw maklik. Alright. GLLA, yun na yung sinabi ko kanina. Attend training seminars, online, kagaya neto. Hindi ka naman namin mahahawakan.
hindi ka din namin mayayakap. Hindi ka din namin matatapik. Hindi ka namin makukomfort kapag may problema ka. Pero through these trainings, ito yung binagsak natin ngayon, or marami pang trainings, malalaman mo, ayun nga, kailangan pala hindi ako magiging emotero, through online lang. Pag once pala ka naikinig ng training sa online, dun mo na unti-unti mababago yung mindset mo. Okay? Trainings na NDO, marami yan. Ayaw maklik. Yan, ito na yung sinabi ko. NDO, New Distributor Orientation, ASAP, Aligned Success Achievements Program. Ang dami nating training, product demo. Kung gusto mo marinig yung mga produkto natin, isa-isa. O, meron pa, intensive product demo, marami. Ano pa, technical trainings, kung paano ka turuan mga prospect, mga recruit, lahat. Ay, tuturo yan sa'yo. Kaya dapat dito, hindi ka mawawala sa mga trainings. Ano pa? Special trainings o company event. O, may mga special trainings tayo. This coming, kailan ba yun? Malapit na po yung ating PDT. O, kulitin mo na yung apply mo na dapat kasama ka doon. Lalong-lalo na sa may mga leaders, sa mga may account. Okay? So, attend po kayo doon. Meron pa, yung nung nakaraan, LA Online. Diba? LA Online. Ang daming special, kailangan umattend ka. Ano pa? Attitude. Gaano ka-importante ang attitude para sa'yo? I-type mo dyan. Bigyan mo ng percent. 80%? Pag once ikaw ba pumasok sa isang negosyo, isang trabaho, or kahit saang papasukan mo, para sa'yo, gaano kahalaga ang attitude? 100%, full percent, 101%, 3 lang, 4 lang nagtatype. How about ang iba? 100%. O ngayon, attitude is more important than skills. Tandaan nyo po yan. Kahit gaano ka kagaling, kung hindi ka naman marunong rumispeto, wala kang hiya. Diba? Ayun yung sabi nila. Mga walang hiya. Di marunong respect. Kailangan manners. 'Di ba? Pag gusto mo maging professional ka, dapat may manners, 'di ba? Kailangan po ito. Kahit magaling ka diyan, wala kang pakialam yung mga upline mo kung hindi ka naman marunong rumispeto. Malaki ulo mo. Acne ka. Hindi ka humble, 'di ba? Hindi ka mapagkumbaba. Hindi ka marunong magpatawad, magtiis. Basta wala kang ang attitude mo talaga. Hindi mo makain-kain. Pag doon pa lang, tapos magaling ka naman, nako, kailangan mo po talaga unahin na i-develop yung mismong attitude mo. Kasi sa pag-network, kailangan yun. People's business tayo. Kailangan mo makihalubilo ng tao. What if yung nakahalubilo mo, mataray? What if yung nakahalubilo mo, mayabang? Ikaw din, yabangan mo din. Dalawa na kayo. Kaya kailangan talaga dito, importante yung attitude. Attitude is more important than education. Kaya pansin mo, may mga tao na oo nga, ka nga, with diploma ka nga, graduate ka nga, pero wala ka namang attitude. Pansin nyo? May narinig na ba kayong ganyan? Teacher nga, ang iba naman ugali, yan ba yung professional? May narinig na ba kayong mga ganon? Oo. Kasi may ganon eh. Kaya attitude is more important than education. Attitude is more important than skills. Kaya yun yung tandaan mo. Mas nakaka-professional pa yung isang taong marunong rumispeto at mismong okay yung attitude niya kaysa sa mga taong may diploma nga, may natapos nga, wala namang respeto, walang manners, hindi professional yung dating. Tama? So, ganun po siya. At sa pagnenegosyo, kailangan mo po yun. Avoid acne attitude. Alam ko na yan. Sa trainings, iwasan nyo po yan. Dapat empty cup ka. Kung ikaw na naandyan, nakaupo ka at iniisip mong mas magaling ka pa sa nagtotok, mag-leave ka na lang po sa mismong Zoom. Kasi hindi nakakatulong. Nagsasayang ka lang ng oras. Pero pag ikaw, lahat yung alam mo, wala muna, empty cup muna ako ngayon. Kasi alam ko meron akong matutunan. Meron ka talagang matutunan pag ganun. Naintindihan nyo? Ano pa? Kasi alam nyo po,
Ang mga mayayaman na tao, gusto nila, maya-maya sila, kinukurek. Kaya pansin nyo, yung mga mayayaman na tao, hindi naman sa pag-iinarte na hindi sila makikihalubilo kapag hindi nila or ka-level lang nila or yung mas nasa baba nila. Gusto talaga ng mga successful na tao, sasama sila sa mas angat sa kanila. Bakit? Ito yung reason kung bakit gusto ng mga mayayaman sumama sa mga mas matataas pa sa kanila, kasi learnings. Biruin mo, lahat ng mga sinasabi ng mga mayayaman na mas mayaman pa sa'yo, na-adapt mo din. Kaya dapat ganun ka din. Sa lahat ng mga nandito sa loob ng Zoom, sa mga bago, kailangan mo makipaghalubilo sa mga mas angat sa'yo. Kasi kung palagi lang yung kahalubilo mo is ka-level mo lang, hindi ka matututo. Sabi nga rich people constantly learning and grow. Gusto nila may growth. Kaya nga gusto nila mag-fail. Gusto nila fail. Kasi nga andun yung growth. Pero pansin mo yung mga taong hindi pa nagkamali ever since. Wala pang sinubukan na bago yan. Pero pansin mo nung sumubukan ng hindi mo naman talaga linya, hindi mo alam paano umpisahan, andun yung growth, natututo ka. Tama ba ako? Poor people think they are already know. Ang mga poor mindset ng mga tao, lahat ng mga nasa paligid, akala nila, alam na nila. Hindi pa po ganun. Di ba yung iba, pansin mo, pwede palang yumaman dito, hindi nga nila alam eh. Through ano lang, copy-paste. Kahit pala na hindi ako nakapag-graduate, pwede pala kumita ng milyon. Hindi nila alam yun. Kasi bakit? Ayaw nila na matuto. Pag kinurik mo, aray agad. Pag tinama mo, sasabihin ang yabang mo. Pag nirecruit mo dito, ayaw naman. Kasi nga alam na daw nila lahat. Pero hindi pa pala. Kung alam nila, mag-stay sila dito kasi nga may kitaan naman eh. Walang tao na ayaw ng kitaan. Walang tao na ayaw ng ganitong klaseng opportunity. Na yung tipo yung capital napakababa pero ang laki na pwede nilang kitain. At ang tawag doon, poor mindset. Kasi hindi nagpapaturo. Pansin mo yung mga katabi mo dyan sa Zoom ngayon or sa hub man yan or mga leaders, lahat ng mga naandito na distributor. Kapag may makita kang tao na ayaw nilang kinukurek sila, ayaw nila na pinagsasabihan sila, alam mo na. Poor mindset pa yan. Pero pag gusto nila kinukurek sila, hindi nag-aaray, hindi nag-i-emote. Doon pa lang, payaman yun. Kasi nga, nagpapakorek siya eh. Lalong-lalo na pag alam niya, mas mataas pa sa kanya yung nagkorek sa kanya. Tama? Kahit di mataas, pero alam mo na kinukorek ka kasi para sa'yo. Okay? Para sa kabubuti mo din. So, tandaan nyo po yun ha. Eto. Steps in attaining. Okay? Paano ka ba talaga dapat yumaman? Para makuha mo pangarap mo, ito yung pattern na susundan mo. Okay? Unang-una, dapat ikaw. Kahit binuhos namin lahat dito, lahat ng alam namin, ikaw na naandito na kinig sa amin na hindi pa member, kahit lahat binuhos namin, kahit sino man makaharap mo dyan, kahit artista man yan na pinakamagaling at naging part ng ating community, kahit siya mismo mag-OPP sa'yo, kung ikaw, yung utak mo, wala. Hindi nakapokus dito. Ayaw. Sabi na nga, mag-join ka para sa'yo to. Ay, nasa utak mo, ayaw. Paano ka namin matutulungan? Kaya dapat, bago namin lahat ibuhos ng meron kami, kailangan, ikaw din, binuhos mo din yung buong tiwala mo sa amin. Kasi mahihirapan po kami doon. Kasi ang una mong gagawin para maabot mo yung dreams mo, ikaw. Okay? Tulungan mo sarili mo i-convince, sige, mag-try ako, sige, hindi ko muna pagdudahan to. Kasi sabi, di ba, mas okay na may bago kang gagawin. Kasi pag wala kang bagong ginagawa, hindi ka nagtatry. O next, pag ikaw na-convince mo na sarili mo, GLLA, lahat ng mga tinuturo sa iyo, ng mga nagtuturo sa iyo, mga coaches, upline mentor mo, papakinggan mo. Hindi ka po pwede dapat mag-against. Ha? Baka kasi lahat ng sinabi ng mentor coaches mo, wala, kay ex eh. Ayoko muna. Wala muna.
'Di ba? Yung tipong sumali ka sa negosyo, tapos yung tipong gusto mong yumaman, nung tinuruan ka na ayaw mo, kasi nga disagree ka sa lahat ng sinabi, ang hirap nun. Pero pag ikaw nakikinig, sige, eto gagawin ko. Sige, eto. Sige. Puro sige, kasi nga nakikinig ka. Pinapakinggan mo yung nagtuturo sa'yo. Ano next? Aside sa pinakinggan mo, doon ka na natututo. Kasi pag nakikinig ka, natututo ka na. Tama? O ano pa next? Ngayon, nung natututo ka na, ang gagawin mo, since natuto ka na lahat, OPP, lahat sinabi ng upline mo, ito gagawin mo, sige, ginawa mo. Nung ginawa mo na, wala na, natuto ka na. Ang ginawa mo nung natuto ka na, nagturo ka na, doon ka na nagkakaroon ng downline. Tama ba? Type 1 nga kung tama. Kasi kung hindi ka nakikinig, hindi ka din matututo. Kapag hindi ka matututo, wala ka ding ituturo. Diba? O anong next? Hindi ka maduduplicate kapag wala kang tinuturuan. Kaya pansin mo, puro ka lang recruit. Wala kang tinuturuan, wala kang kinakadi, wala kang pinapa-attend sa lahat ng mga special trainings. Kulang yung mga pinapa-attend mo sa special trainings. Palagi na lang ikaw. Sa mga OFW po na naandyan, ugaliin nyo po na pag once naka-attend ka sa LA Onsite, dapat may hakot ka. Hindi yung ikaw pa rin, next month ikaw pa rin, next month ikaw pa rin. Hindi ka po maduduplicate. Kasi wala ka namang ginaguide, wala kang kinakadi. Importante yun. Sa gusto mo, kailangan mo po talaga maghakot. Hindi yung palaging sarili mo lang. Kaya pansin mo, eto ha, wag sana magalit sa akin. Pansin mo, tumatagal ka, pero wala kang naduduplicate. Wala ding kasing galing mo. Wala din yung kasing lupit mo. Kasi nga, wala ka namang binibira. Dapat maya-maya may hinahakot ka sa lahat ng event, lahat ng training. Nagagets? Ha? O type mo, gets po kung nagets mo. Kasi kailangan mo mag-duplicate. Kasi kung hindi ka ma-duplicate, wala. Pag once na-duplicate ka, nadidelegate ka na. O doon na nagkakaroon. Instead na ikaw pa mag-OPP sa mga napasali mo, hindi na. Kasi bakit? May nag-OPP na kasi mas magaling din sa'yo. Kasi nga, duplicate ka eh. Na may nag-delegate na eh. O may, lalong-lalo na sa mismong Zoom nyo. Kung dito sa MHI, kung yung head lang dito yung magaling, sino magdi-DJ? Sino mag-host? Sino mag-speaker? Walang ganun, hindi magiging successful at wala tayong magiging pattern na susundin kapag hindi delegate yung isang grupo. At hindi lalawak, walang yayaman kapag yung isang grupo hindi delegate. Okay? O next, ano pa? Kasi pag na-delegate ka, dun na kayo dadami. Multiply. Hanggang sa magkaroon ka na ng grupo sa Asia, Europe, Uganda, o kahit saang country na gusto mo, magkakaroon ka na kasi na-multiply ka na. At ano yung next? Ito yung tinatawag na network. So, alam mo na kung ano ibig sabihin ng network. Ha? Anong sunod ng network? Diba? Multiply? Delegate? Yan po yun. Big network. Tapos, doon na papasok ang income. Yan. Doon na yung income. Pag malaki na yung network mo, doon na magkakaroon ng income. At pag once kumikita ka na 5K, 10K, 20K, 30, 40, 50, 100,000. Okay? 6 figure, 7 figure, 8. Doon na magkakaroon ng pangarap. Lahat ng pangarap mo magsisimula sa iyo. Kaya palaging sinasabi ng upline mo na ikaw. Okay? Ikaw. Kailangan ikaw muna. O next. Kasi pag hindi ka nangarap, hindi ka magkakaroon ng income. Kasi pag hindi ka nagkakaroon ng income, wala ka namang network eh. Kaya nga hindi ka nagkaka-income eh. Kasi, bakit wala kang network? Bakit wala kang network? Kasi nga, hindi ka na-multiply. Nung hindi ka na-multiply, paano ka mamumultiply kung hindi ka delegate? Diba? Hindi ka din duplicate. Kasi bakit di ka na-duplicate? Wala ka namang tinuturo. Kasi nga, hindi ka natuto. Kasi nga, bakit di ka natuto? Kasi wala kang GLLA. Nagets nyo yung point? Kasi, bakit wala kang GLLA? Kasi pati sarili mo, wala na din. Maaring mag-quit ka na din kasi hindi mo naintindihan kung ano yung step-by-step na flow para makuha mo yung pangarap mo. Naintindihan po dito? E-type mo nga 1 kung naintindihan mo.
Ganun po, nagsimula sa'yo. Para makuha mo yung pinaka step by step hanggang sa pangarap mo, ikaw muna. Okay, next. MLM network or network marketing. Okay? Yan. MLM networking or network marketing is a business system or moving products from the factory to consumer through an organization or users, retailers, and network builders. Meron kasi dito, marami kasi dito mga distributor eh. Pwede kasing pwede kasing user, pwede ding retailer, pwede ding network builder, kahit saan ka dyan. As long as yung company nagtutuloy-tuloy ng mga innovation at dapat sumabay ka. Ngayon, selling directly by word or ganito. Mostly kasi marami nagtatanong na, bakit hindi nasa TV yung yung product nyo? Bakit hindi ino-on air? Ba't wala sa radio? Ba't hindi pinapalabas sa TV yan? Legit ba talaga yan? Parang hindi familiar sa akin yan. Familiar po ito sa'yo. Kasi bakit? Maraming mga tao na testimony o familiar ka sa testimony. Mga testimonial ba? Nakikita mo sa Facebook, pag i-search mo mismo yung product, lalabas doon yung mga gumaling, mga nagka-cancer, tapos tinake yung product, gumaling, pumuti, hindi man pina-on air sa TV, pero ang dami mo makikita. Hingin mo sa upline mo yung mga picture na yun, or kahit ikaw mismo mag-search, ang daming lalabas. Daig pa yung TV na on air. Okay? Daig pa na pinromote sa radio. Ganun po. Kasi bakit? Instead na magbabayad pa sa TV ang ating company, 'di ba? Sa'yo na lang diretsahan. Gamitin mo yung skills mo na kahit ikaw pwede mo namang magawa. Okay, na hindi na idadaan sa mismong on air, sa television, okay? Kahit ikaw pwede mo na magawa eh. Ano pa? Distributor are given to the commission instead of paying the media. Oh, yun na yun. A referral-based business which is allows leveraging in order to have a residential stream income. Okay? Ang ating business po, no need ka na magtayo ng mismong store kasi meron na tayong mga BCOs. Ang gagawin mo na lang online, kaya marami nagtatanong na, upline, paano pala pag umuwi ako ng Pilipinas tapos nagpa-member ako sa abroad? Magiging member pa rin ba ako kung naandyan na ako sa Pilipinas? Oo naman. Kasi nga, kahit saan ka magpunta, member ka po kasi meron ka namang account eh. Kahit sabihin natin yung bahay mo, barong-barong, as long as magne-network ka, kayang-kaya mo siyang gawin. Kahit saan ka magpunta kasi nga portable business yung meron tayo. No need muna talaga magbigay ng mag-build ng sobrang laking mga mga tawag dun, yung mga stores, 'di ba? Yung mga stores na kailangan talaga puntahan. No need na, ang daming BCOs natin. Kalamba pa lang, ang dami. Okay? Maynila, meron marami. O selling and building organization without a hassle to putting up the business yourself. At ito pa malupit kasi ang ating company naglalabas ng mga product, okay, diretso mismo sa'yo. Kaya minsan yung pag once member ka, bibili ka ng product, with discount pa yan. Hindi nadadaan sa mga resellers na kahit saan. Ikaw kasi mismo yung may-ari. Pag member ka, may discount. Kaya pansin mo, sa mismong price list ng ating product, mayroong SRP, mayroong DP. Kasi magkaiba po talaga yung price. Kaya kung ikaw, nandito sa loob ng Zoom na hindi pa member, gusto mo yung product, pero gusto mo lang talaga yung product, mas okay, advice ko sa'yo, magpa-member ka na lang kasi with discount pa yun. Okay? So next tayo. Alright. I would rather earn 1% of of 100 people effort than 100% of my own effort. Okay, Tagalogin natin. Mas okay pa na maka-earn ka ng kahit 1% sa 100 na tao mo kaysa sa ikaw mismo, todo mo effort mo para makuha lang yung 100%. Ano tawag dun? Leverage. Delegate. Yung tipong pagod na pagod. Sabihin natin, ilang taong ka na? Sabihin natin, dumating ka na ng 40. Pero binuild mo yung network mo, 20s ka pa lang. Nung pagdating mo na ng 40, hindi mo na kailangan na itodo talaga na 101% lahat ng effort pagod mo. Kasi bakit? Paano kung hindi lang hundreds yung taong gumagalaw sa baba mo? Thousands.
Doon pa lang wala na. Kahit anong gagawin mo, sige, gawin mo na. Kasi bakit? Leverage ka. At yun yung advantage. Bakit na andito ka? Kasi ito yung nakita mo din. Siguro sa iba hindi pa to nakita, at least alam mo na. Nati-develop ka pala, nali-leverage ka na. Instead, gawain mo yun, pinapagawa mo sa ibang tao. At mostly po, marami pong nagagamit yan. At alam mo ba, that network marketing exists in the United States over 70 years? Alam mo ba to? O, i-type mo dyan kung alam mo, oo or hindi. Kung hindi mo alam, i-type mo din. MLM business strategy was considered legitimate business in the US in 1976. O mas matanda pa sa'yo. 1976, di ba? 70 years na. Hindi mo alam? Hindi mo alam, di ba? Yung iba, alam nila. Yung iba, hindi. O first time mo nalaman. Kasi mostly kasi, di ba, kaya nga sabi, dapat lahat ng mga pinapamana sa yung mga knowledge, mga kaalaman, mga chinichismis dyan, akala mo, alam mo na lahat. Hindi pa pala, kung hindi ka nag-business, hindi mo malalaman na ang pagiging networker or pagiging onliner or pagiging network marketer is pala, professional. Hindi mo alam. O marami nga nagsabi, hindi po. O at least alam mo na. Kasi dito kasi sa atin sa Pinas, ano ba yan? Networking, yucky. Ew. Networking ka pala, networker ka pala, hindi nila alam sa US, professional. Mga naka-coat and tie, mga respetado, mga professional marketers, ang dami po doon. Pag pumunta ka doon sa ibang bansa, lalo na sa United States, marami kang masasagupa mga network marketer. Kaya nauso yung mga e-commerce. Okay? Ngayon, at least alam mo na, diba? At ito pa malupit kasi hindi lang sa US yan. Nandito na din po yan sa Pinas. Diba? The wave of 21st century. Okay. 1999, introduced the Ateneo de Manila as part of the curriculum. 3-unit subject. O, diba? Ateneo de Manila. Sikat ba na school yan? I-type mo nga, oo, hindi. Sikat na school, hindi. Oo, hindi. Sige nga, tignan ko yung mga nagtatype kasi yung iba, tulog na siguro. Oo, sikat. Ateneo de Manila, oo naman. Yung iba nga, yung mga mahilig sa mga volleyball dyan, kilalang kilala nyo yung Ateneo. Ano pa? Okay, AIM. Asian Institute of Management. Offered as the special course. Akala mo, yung mga alam mong special course, yun lang. Pero kung hindi ka nagpunta dito at hindi ka naging part ng ating community, hindi mo malalaman to. At least nalaman mo na. Kaya sa lahat ng mga naandito, kung hindi ka member, sabihan mo na yung mga kakilala mong nandidiri sa network marketing, hindi nila alam, professional pala talaga to. Pwede tong ipagpalit sa mismong course mo. Kasi napakalaki ng income na kikitain mo kapag nangyari yun. Saan na? Okay. USA. O sa USA ha, ito yung mga schools. Talaga nag-o-offer talaga ng mga professional na courses pagdating dito sa MLM. Okay? University of Illinois, University of Houston teaches MLM. Pag sinabing Illinois, sikat na school yan. Lalong-lalo na pagdating sa media. Ano pa? Houston. Sikat. Kaya nga hindi mo yung iba, inshallah. Oh, inshallah daw. Diba? Sasabihin mo yung iba, nandidiri daw sa MLM. Hindi yan. Professional yan eh. Profession yan. Oh, yung iba naman kasi ayaw daw talaga sa pyramid eh. Networking, scam, or scheme. Okay. Kung familiar kayo ni Donald Trump, kilala niyo si Donald Trump? Best friend niya ni Duterte? Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, networking is just like any other corporation, follows the same structure. Sabi ng iba, ayoko niyan. Kasi naka-triangle. Ano pala yan eh? 'Di ba? Yung pyramid. Ayaw mo ng pyramid pero kumakain ka ng pyramid. Ano kinakain mo? Go, glow, grow. 'Di ba pyramid yan? Food pyramid. Hindi po yan pyramid.
ano lang yan, structure. Ha? Kasi kung kahit saan-saan gagawin, ito kasi yung pinakamabilis para mas makita mo kung gaano ka, para mas maintindihan mo, pinakamabilis mong maintindihan yung paliwanag sa business. Kaya pyramid. Okay? At least alam mo na. Ayoko niyan, pyramid kasi yan. O, nung pina-explain kung ano yung pyramid, hindi naman ma-explain. Diba? Ano? The CEO generates income from the effort from each person below. The networkers do not have the opportunity to earn as much as CEO. Okay, next tayo. Okay. The truth is that this physical structure is like other sustainable business model across the world. Ang sinasabi dito, kahit saan kang industry pumasok, nagkakaroon po talaga ng leverage. Nagkakaroon po talaga ng pyramidal. Okay, pinaka-the best example, standard business model. Okay, sa kahit saang mga kumpanya yan, meron talaga may CEO, may manager, may ground staff. O sa government na lang. Kasi sikat na sikat ngayon yung pagpa-file ng COC, 'di ba? Tapos na yung mga yung mga tumatakbo bilang senador. O sikat 'yan, government. May prime minister, merong gabinete, meron ding parliaments, 'di ba? Meron. Sa school naman, meron din. May principal. After na principal, merong teachers. O ngayon, after na teachers, may mga estudyante. Tama? Kaya nga leverage na leverage, parang amo mo din. Yung amo mo, bakit ka hinire? Yung amo mo, bakit hindi lang ikaw yung hinire? Marami kayo. May driver, may tagaluto, may taga-alaga ng bata nila, may tagalinis, taga-plancha. Anong tawag doon? Di ba leverage? Nadidelegate kasi yung gawain nila na instead sila magluluto para sa anak nila, ikaw na nagluluto. Instead na sila yung magdadrive pa para papunta sa school ng anak nila, nag-hire na lang sila ng taga-drive. Instead na ikaw yung maglilinis, magpa-plancha, instead sila, sa lahat ng mga pinapagawa sa'yo, kasi gusto nila, leverage at delegate sila. At yun yung pinaka-point doon. Kung ma-leverage ka lang din naman, piliin mo na mismong network marketing. Bakit? Ikaw. Mga downline, mga uplines. Di ba may downline, uplines? Kesa naman, kung mali-leverage ka, di ba kasi syempre, lahat ng effort mo, tinodo mo na eh. Tapos hindi ka pala yayaman doon. Binuhos mo lang effort mo, lahat ng time. Kung nag-company ka man, lahat ng oras mo, lahat binuhos mo na. Pero yung sahod hindi tumataas. At alam mo ba na pag once napasok ka sa isang mga company, ang daming requirements. Kailangan. Kung narinig nyo yung binalita, di ba isang lalaki, daming tato. Mag-a-apply ng barista dito sa Pinas. Professional na barista, di ba? Hindi siya natanggap dito kasi nga, wala pa siyang pinag-aralan. Hindi siya graduate ng college. Marami pa siyang tato. Umalis siya ng Pilipinas. Pumunta siya ng Dubai. Pagpunta niya ng Dubai, ang laki ng sahod niya doon. Tanggap ba siya? Oo naman. Ang bilis. Hindi pa siya hindi na pinaabot ng 1 week. Nag-start na agad siya. Anong point? Kahit dito din sa atin. MLM, kung nandito ka sa Pinas, ayaw mo malayo sa pamilya mo, network marketing pinaka-the best para sa'yo. No need na ng, kailangan ba talaga dito? May pinag-aralan ka? Kailangan ba talaga matalino ka? Kailangan ba talaga gwapo ka? Gwapa? Maganda? Hindi na kailangan nun. Kahit bata ka, matanda ka, walang pakialam. Basta as long as ikaw yung pinakaunang nag-start, ikaw yung kikita ng mas malaki. Kikita din yung mga nasa baba mo, pero pag ikaw yung nauna, matik. At wala po sa pauna-unahan yan. Kasi kung gaano ka kasipag at may dumating sa baba mo na mas masipag din sa'yo, yun yung magiging next sa'yo. Naintindihan nyo? Type mo dyan, oo, kung naintindihan mo. Okay? O, next tayo. Why network marketing? Bakit naandito ka? Maraming nagtatanong, bakit ba ako nasali dito? Ano ba talagang dyan? Maganda ba yan? Bakit ba talaga na
maging part ako ng MLM, lalong-lalo na kung gusto mong yumaman. Ito kasi yun. Kung nakita niyo yung chart, ito, merong tatlong layer dito. Okay? Employment, traditional business sa mga gustong mag-business, at sa mga gusto din maging MLM or networking. Okay? Mag-start tayo sa capital or investment. Pag nag-empleyado ka, ano ba yung capital mo? Pag nag-empleyado ka, yan. Siyempre, para, sabi nga ato ha, sa mga hindi po nakakaalam ha, pag once ikaw magaling kang estudyante, nag-graduate ka, ginalingan mo sa pag-aaral, ang next niyan, magiging magaling ka na empleyado. Kasi siyempre, pag once ikaw kasi, eto ha, pag once ikaw, valedictorian, salutatorian, summa cum laude, magna, kung ano man yung level mo, pag once na-hit mo yan, ikaw yung pinakamagaling na empleyado. At ilalagay ka mismo sa company na fit sa pinag-aralan mo. Ito yun, kailangan mo mag-aral. 18 years, hindi lang 18 years, marami pa, depende sa course mo. Pero 18 years, sabihin natin, kasi may K-12 na eh. At pag once nag-traditional business ka naman, ang capital mo dito, mataas. O sino na-try na ng traditional business? Di ba pag once nag-traditional business ka, pag once may 10,000 pesos ka, kaya na ba? Kaya naman. Pero kung gusto mo talaga malaking income, malaki din yung capital. Kung gusto mo maliit na income, maliit capital. Kung gusto mo walang income, wala kang capital. Yun yung realidad pag nagnegosyo ka, 'di ba? O, pumasok ka sa traditional business, malaki capital, pero malaki din income. Kaya, 'di ba? Ngayon, dumako tayo sa network marketing. Ang network marketing, magkano pinuhunan mo? Yung iba dito may nagpuhunan isang account lang. 18,999. Nagpuhunan. 18,000 lang. Kumita ng milyon, yumaman, nagkaroon sasakyan, nagkaroon kotse, doon lang nagsimula. Sa tingin mo, pag nag-traditional business ka, may 18,999 ba na negosyo na pwede kang yumaman? Ha? Meron, depende naman yan. Kung meron kang business skills. Okay, proceed tayo sa overhead expenses. Unahin natin yung employment. Pag once nag-employment ka, ito yung overhead expenses mo, pamasahe. Kung empleyado ka dito, di ba, syempre, papasok ka, wala ka pang kotse. Maglalakad ka or anong gagawin mo? Mag-jeep, mag-bus, MRT, lahat. Food, o kasama yan. Eh what if marami kang anak? Eh what if marami ka ding asawa? Eh breadwinner ka? Or marami kang pinapakain? Hinahati-hati mo yung sahod mo. Eh what if yung sahod mo maliit lang? Kasya ba? Pinagkakasya. O, dumako tayo sa traditional business. Ito yung overhead expenses mo. Office, magkakaroon ka ba ng office pag mag-business ka traditional? Oo. May staff ba? Oo naman. Hindi mo kaya yan pag ikaw lang mag-isa. Bills? Meron. Bakit? Eh kung nagtayo ka ng business, walang aircon. Mangangamoy kayo, ano niyan? Mangangamoy kayong balot. Kasi wala eh. Dapat marami din. Marami. May aircon, may ano. O office supplies. May mga supplies ba? Oo naman. Marami pang iba. At yun yung mga overhead expenses mo. Milyon din. Kung gusto mo kumita milyon din yung gagastusin mo. O ngayon, pag nag-network marketing ka, anong gagastusin mo? Pamasahe? Pwede. Kung wala ka pang kotse, pupunta ka dito, pupunta ka doon. OFW nga. Ang OFW ngayon, alam nyo ba na isa kayo sa pinakaswerte, hindi na kayo kailangan mamasahe? May bahay? Meron. Yung iba kasi, ano sila, stay in, hindi sila stay out. Okay? Ano pa? Food expenses. Yung iba, libre. OFW, libre yung iba dyan eh. Pagkain. Yung iba, nagbibili-bili. Pero hindi gaano. Ganun din dito sa network. Pwede kang magbili, pwede ka ding hindi. Pwede kang mamasay, pwede ding hindi. Nasa iyo, malalaro mo yung pera mo. O, dito tayo, skills. Pagdating sa skills,
Ay sa risk, sa risk pala, sa sa mismong sa risk pagdating sa employment, sumobra. Employment, okay, stable na. Siyempre, may company. Hindi naman ikaw yung nagpaplano eh. Paano tumakbo yung company, di ba? Kung empleyado ka, di ba hindi? O, ikaw, FW, alam mo ba, ang gagawin, ang sabi lang ng ma'am mo, ito, linisin mo yan. O, ito gagawin mo yan. Stable na. Pero, limited income. Never lumaki yung income. Kahit tumanda ka na 50 years dyan sa abroad, pwedeng madagdagan yung income mo. Pwedeng 5,000, pwedeng taasan, konti. Pero kung gusto mong yumaman, hindi mo makamit-kamit yan. Punta tayo sa traditional business. Pagdating sa risk, risky ba? Oo naman. Risky. Pagdating sa business. Pagdating naman sa network marketing, hindi siya masyado. Bakit? Kagaya ng kanina na pinaliwanag ko sa inyo, sumabay lang kayo sa sistema. May nagtuturo sa inyo, magpaturo lang kayo. Pwede yung kitain yung gusto nyong kitain, pero very low risk. Kasi naka-pattern na po tayo. May sistema. Kung may upline ka, naandyan na, nag-guide sa'yo eh. O next tayo, skills. Pag nag-employment ka, dapat employment skills. Kaya pansin mo yung iba, kulang yung requirements, hindi nakapag-graduate, tinanggap ba? Hindi. Kahit nga mag-Jollibee crew ka eh, kailangan ng 4 years course. Dapat may employment skills. Dapat graduate ka 4 years. Eh what if hindi ka graduate? Anong gagawin mo? Mag-OFW ka na lang. O na nag-OFW ka, pasado mo requirements pero malungkot ka naman. At yun yung realidad ng buhay. O, punta tayo sa traditional business. Sa traditional business ba, sabi kanina, very high risk. Kasi bakit? Kung hindi very high risk, kailangan business skills. Kaya yung mga iba na gusto mag-traditional business, i-make sure nyo lang po na dapat hindi kayo malugi man kayo, hindi talaga sobrang sagad. Hindi yung sobrang sad-sad kasi nga, dapat may business skills ka. Lahat talaga yan, nakaplano, planado yan. Hindi yung iaasa lang sa kay mama, iaasa lang kay ate, kay kuya, korpo kay ate, korpo kay kuya. May isa nga akong client gano'n, nagkorpo-korpo sila. Alam mo nangyari, nagtagaan din kasi nagkorpuhan sila. Kasi nga, siya daw gumawa nito, siya daw siya lang daw taga-finance, alam mo, ang gulo. Kaya mas okay mag-negosyo ka, dapat ikaw yung naka-handle. Ikaw yung naka-manage at dapat meron kang skills. O, next tayo, network marketing. Ability to relate others. Yan lang po ang requirements. At yan lang po kailangan mo. People skills. Marunong kang umiti. Wala na, pasado na. Friendly ka, pasado na. Mahaba pasensya mo, pasado na. Gusto mo kumita ng malaki, ang taas ng pangarap mo, doon pa lang, pasado na. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, pasado ka po dito. Ang dami, all walks of life, iba-iba yumaman. Time, o dito tayo, pag-usapan natin yung time sa employment. 14 hours a day. Hindi pa nga, yung iba nag-OT, nagiging 16 hours. Diba? Walang tulugan. Pero, ang income, limited. O at least, may monthly. Yan naman yung gusto nyo, diba? Yung iba, yan yung gusto nila eh. Yung at least, stable. At least may monthly. Kahit hindi naman gaano kalaki, at least may monthly. Yan yung gusto ng iba. O ano pa? Traditional business. No work, no pay. Bakit? Pag negosyante ka, hindi ka papasok, sarado din yung tindahan mo. Yung stores mo, yung negosyo mo. Sarado yan lahat kasi nga, wala. O what if nagkasakit ka? What if hindi mo na kaya? Eh, ikaw lang yung marunong, ikaw lang yung utak sa mismong negosyo nyo. Hindi nag-leverage. Wala kasing leverage. O ngayon, no work, no pay din. O, punta tayo sa network marketing. Kahit magkasakit ka, kahit mag-travel ka, saang lupalop ka man ng mundo, gusto mo, as long as na-delegate ka, na-leverage ka, may freedom ka po. Palakpakan nyo naman. Hindi nyo ba gusto yun? Palakpak. Pinaliwanag ko na yung network marketing. Yun po yung mangyayari sa inyo. Ayan, isa lang yung may gusto. Pag hindi ka pumalakpak, ibig sabihin hindi mo pala gusto to. At least makikita natin dito.
Okay. Next, probability to achieve one's dream. Dream ang pinag-uusapan, pangarap ang pinag-uusapan. Okay. Una tayo sa employment. Sa tingin nyo, ma-achieve kaya niya yung dream niya? Hindi nga makaipon-ipon eh. 'Di ba? Ang daming anak, ang daming asawa, ang daming pinapakain, buong barangay. Ngayon, sarili niya, hindi niya nga ma-provide ng gusto niya eh. Kasi, low income, limited income. Ngayon, pagdating dito, ang chance ng pagyaman, malabo. O, punta tayo sa traditional business. Ayan. Probability to achieve one's dreams relative to the success of the business. Depende. Depende po yan. O, sabihin natin, mautak ka talaga, marunong, may skills, lahat binuhos mo. Lahat ng galing, ginalingan mo na talaga. Yumaman, pwede. Pero ikaw lang mag-isa. No work, no pay. O, punta tayo sa network marketing. Probability to achieve one's dream, very high. Ito yung sinasabi namin kapag marami kang account. Kung isa lang account mo, o para lang to sa pagkain. What if 3 account mo? Yung isang account para sa pagkain. Yung isang account para sa kotse. Yung isang account para sa sasakyan. Para sa bahay. What if marami kang account? Probability to achieve one's dream, network marketing, very high. Ang taas ng tsansa na pwede kang umasenso at makuha mo pangarap mo. Ganun po siya. O, next tayo. At least na alam nyo na yung, totoo yun. Hindi po yun gawa-gawa namin. According po yun sa research. Kahit i-type nyo po, kahit hanapin nyo po yan. Okay, what makes empowered consumerism o number 1 MLM company? Okay, you can apply the law of leverage. Yun na yung sinabi ko. Na kahit di ka magaling, maraming magagaling na darating sa baba mo. At ayaw sa gusto mo, darating at darating sila. Lalong-lalo na kapag nagustuhan nila yung business. Ano next? Okay, you can be your own boss. Pwede ka po maging boss dito. Sa ngayon kasi, baka sabihin nyo, ano ba yan? Palagi lang ba talaga namin pakinggan si upline? Sabi diba kami yung boss? As of now, hindi muna ikaw magpaka-bossy. Tsaka na kapag na-master mo na. Kasi ikaw naman talaga yung bossing dito eh. Ikaw yung may-ari sa mismong negosyo mo. Nagkatalo lang na na-on the process ka pa lang. Minumold ka pa lang himay-himay para pag maging boss ka, hindi hilaw. Para pag naging boss ka, okay. Para pag may mga taong sumali sa'yo, hindi mapapahamak. Kasi kung pansin mo, magiging boss ka na, tapos hindi ka molded, may sumali sa'yo, iniwan mo lang din. Ang nangyari, pinabayaan mo. O ano nangyari? O tinuro ka ng scammer. Kasi hindi ka molded. Nagigets po? Ganun siya. Kaya kailangan talaga dito. Molded ka. Tsaka ka magiging bossing. Ikaw magiging boss, may-ari ng negosyo mo. Anong next? Portable business. Ito na yung sinabi ko kanina na bakit empowered consumerism ang pinaka number 1 MLM company. Kasi pwede kang kumita kahit saan-saan ka magpunta. At ito pa malupit, family business. Kung ikaw yumaman ngayon, yung anak mo, asahan mo, yayaman din yan. Hindi po pwede dito na ikaw lang mag-isa yumaman. Kasi kung ipapamember mo yan sila lahat madadamay. Hindi lang ikaw. O for example sa amin, hindi lang po ako yung member dito. Si mama ko, si papa ko, yung kapatid ko, yung kambal ko, kami lahat member. Kung yumaman yung isa, yaman lahat. Nagagets nyo? At yun yung family business. Ganun po siya kaganda. O next tayo. Helping business. Kung matulungin ka, matik. Pag matulungin ka, ang dami mong matulungan, yayaman ka talaga. Aside sa yumaman ka, napapayaman mo pa yung iba. Pero kung ikaw, wala kang pakialam sa mga tao na sa paligid mo, huwag ka na sumali dito. Pero kung ikaw naman, gusto mong yumaman, makamit pangarap mo, kaya ikaw nga, nandito sa loob ng Zoom, napakaswerte mo, kasi yung upline mo, yung nagdala sa'yo dito na tao, yung taong yun, nangarap yun mag-isa. Noong nakita ka, dinamay ka niya.
Kaya pasalamatan mo yan. Okay, next. What makes Empowered Consumerism the number one MLM company? O, dito tayo. Proud member of Multi-Level Marketing International Association. MLMIA. O, next tayo. Okay? Belongs to the top 100 highest taxpayer company in the Philippines. Isa po yan sa pinaka-highest taxpayer. Kaya akala nyo siguro na kumikita dito milyon-milyon yung mga uplines, mga millionaires club, kumikita sila. Akala nyo siguro hindi nagtatax. May tax po yan. Diba? The more na mas malaki yung income mo, the more mas malaki tax at normal yun. Kasi nga, high taxpayer tayo. Okay. Awarded as Asia's most outstanding direct selling company. So dun pa lang, di ka na magtaka. Bakit umabot tayo ng 18 years, going 19 years. Its product was acknowledged as Asia's most outstanding food supplement. Kaya maraming nagtestimony at makikita nyo bakit dumami yung ating offices. A multi-million dollar company available in different countries all over the world. Kasama na dyan, basahin nyo na lang. Brunei, Ghana, Singapore, Hawaii, Taiwan, Dubai. Okay, marami yan. Kuwait, Hong Kong, etc. Ang dami nating awards din. Hindi ko na isa-isahin yan. Marami po yan. Pwede nyo naman i-search kung gusto nyo. Pero ang ating company talaga, hindi ka na magtataka. Sasabihin mo, baka mabankrupt, baka maghinto, baka malugi. Wala pong ganun. 19 years, okay? Matanda pa sa bunso mo kung may bunso kang 18 years. 18 years old. Kasi 19 years na to eh. Ayan. At ito pa ang pinakamalupit. Kasi ginanap po sa Quirino Grandstand 2015. At the year of 2015, isa po tayo sa na-awardan na Guinness World Record Largest Human Smile. Ano ibig sabihin nun? Pag once na-awardan ka at may certificate ka ng Guinness World Record, ibig sabihin, kayo yung pinaka. Okay? Pinaka sa buong mundo. Kung napansin nyo sa YouTube, may mga pinarangalan na Guinness World Record, pinakamatangkad, pinakamataas, pinakapandak, pinaka lahat ng pinaka andun. Kaya magtaka ka talaga. Ayan kung nakita nyo mismo dito. Nakita nyo sa screen. Hindi lang yan. Hindi lang po isang beses, 2 beses pa yan. Next tayo. Ito pa. Philippine Arena. Naganap nung 2015. Ayan. Most people wearing costume mask. Ayan yun. Awarded pa rin sa Guinness World Record. So dun pa lang, hindi ka na magtaka. Ano ba pipitsugin ba itong company pinasukan ko? MLM pa, pipitsugin pa? Hindi po ganun. Kaya tignan mo na lang. Ito po yung mga BOD natin. Board of Director. Kung nakita niya, naandyan po si Dr. Ed. Asawa niya yung nasa gilid, si Doc Connie. Yung kabila naman ni Doc Ed, yan si Sir Jan Asperin. Tapos yung kabila ni Sir Jan Asperin, isa po yan sa training team natin. Kung palagi kang nanonood ng NDO, makikilala mo siya. At dito naman sa gilid ng babae, yan si Doc Connie, si late Sir Francis Miguel. Wala na po siya, pero yung mga mentors of all mentors po yan ha. Kung may mga mentors ka magagaling, nanggaling po yan sa kanya. At ito po malupit, kasi hindi lang siya sa company natin naging mentors. Sa buong klaseng MLM company, isa siya sa nagme-mentor. Kaya ang daming yumaman. At sa likod naman ni Sir Francis Miguel, yan po yung si Sir Jerjen. Kaya ang dami. Dapat kilala mo yung mga BODs natin. Purong Pilipino yung mga yan. Pero nung LA, may nakita kang yumaman, negro. Diba? Maitim. Kasi nga, meron talaga. Ang daming opportunity. Pagdating doon sa kanila, dumating yung mismong company natin. Seneryoso. Yumaman. Hindi ngayon Pilipino ha. Ibang lahi. Kaya kung sila nga, kung nakita mo sa screen, ang kulay nila hindi kakulay mo. Ayan 7 million registered distributors worldwide. 7 million and counting yan. Ito pa, 200,000 million self-made millionaires.
Pag sinabing self-made millionaires, hindi po yan pinayaman ng kumpanya. Sila po mismo gumagawa ng paraan para yumaman kasi yung company nag-aabang sa kanila para yumaman sila. Through grind, effort at magsisimula sa foundation kanina na sinabi ko, 20,000 self-made millionaires. Okay? O, next tayo. We are a proud member of Philippine Chamber of Commerce and Industry. So, marami po yan. Ayaw mo next. Okay, basahin nyo na lang po dito sa screen. Okay, Philippine Marketing Association since 1954. Tagal na, no? Okay. Next tayo. Ayun siya. Ayan. So, Bureau of International Revenue, Region number 7. Congratulations, Alliance in Motion Global, rank 12 top distributor noong 2014. Okay? So, rank 12. Yan po yung mga nagbabayad ng malalaking buwis. So, kasama po tayo doon. At hindi mo masasabing pipitsugin kasi nga ang lalaki ng binayarang buwis. Hindi lang po tayo, $1 million, peso na mga nakampanya. Hindi po pipitsugin kasi may mga tie up tayong kumpanya ng mga $1 billion company. Ito yung mga product natin. Hindi ko na isa-isahin yan. At mostly pa, ng mga doctors, gustong-gusto nila dito kasi grabe, super brands. Ang ating mga products, hindi galing sa mga gilid-gilid lang. Galing po yan sa iba't ibang company, na malalaking company. Makikita nyo dito. At ito po, at yung sabi kong company kanina, ito yung partnership nila. Dekada po. Decades of outstanding sales. Mga kapartnership nila na dekada. Okay, sa ating business dyan, number 1 is, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang napulot yung product natin kung saan-saan. Ayaw mag-next. Alright. $1 billion company. Okay. Pioneer in herbal medicine in US. Kung nakapunta ka ng USA, or kung sabihin natin, i-search mo sa USA, ang pinakamalaking company na $1 billion company sa USA, mahanap mo po ang Nature's Way. At yun po yung katay up natin within decades. Okay? Hindi lang po 1 buwan, 2 buwan. Dekada po ang pinag-uusapan. DSM, hindi lang DSM. Okay? Ang DSM, multi-billion euro company a year. Okay? One of the most supplier of raw ingredients of nutritional in the world. Okay? Manufacturer of Risvida. And, okay. Next tayo. AMS. Ayaw maklik. Ayan. Okay, AMS. Kung nakita nyo dyan, iba-iba yung mga sulat. Okay? Pag sinabing yen, saan ba yan galing? Ha? Japan. Okay. Multi-billion yen company a year, manufacturer of Perfect White. Kung familiar kayo sa Perfect White, yun yung ang ganda nun kung nakagamit ka nun. Nakagamit ako nun. Kung gusto mo talaga, pumuti ka talaga, na kahit maghugas ka ng muka, hindi mawawala yung puti na yun. Okay? Ano pa? Wider. $1 billion company based in Phoenix, Arizona, USA. Since 1936 with over 70 years. Okay, blah, blah, blah. So guys, ito po yung mga company na to. $1 billion company, naka-tie up natin. Kaya hindi mo masasabi na baka malugi. Malugi tayo, baka mag-bankrupt. Ito po malupit. AIM, Beverages Manufacturing Facilities. So marami po yan. Marami kasi tayong mga structure na ngayon. Kasi since nag-innovate ang ating company, kaya dapat ikaw din, nag-i-innovate ka din. Okay. Next tayo. May natutunan. I-type 1 nga kung may natutunan ka dyan. Sa ating company, ang company natin, hindi basta-basta yan. Ang dami na nagpabagsak ng ating company pero hindi bumabagsak. Okay? Akala nila,
kokonti tayo pero lalong dumadami. Kasi nga, pagdating pa lang sa ka-tie-up, hindi basta-basta. Maraming mga structure na tinayo. Sa Cebu, ang lalaki ng mga buildings natin doon. Kung sino taga Cebu dyan, may taga Cebu ba dito? I-type mo dyan ako kung taga Cebu ka. Pwede mong bisitahin ang ating office doon. Ang laki. Ang laki ng ano natin. At ito pa malupit. Baka kasi sabihin nyo, puro lang naman kayo payaman dyan, pera-pera. Hindi nga kayo nakakatulong sa kapwa eh. Ayun o. The heart of the company, Alive Foundation. Okay? Ang naglilid po dyan, yung asawa ng ating president, visionary president, si Doc Connie Cabantog. Okay? Kaya yung mga ano nyo, yung akala nyo hindi nakakatulong yung ating company, hindi magtatagal yung isang company kung hindi po yan tumutulong. Merong Alive Foundation talaga yan. Asahan mo, hindi tatagal yan kapag walang Alive Foundation. Ayan, kung nakita nyo sa picture, tignan nyo na lang po, mga matatanda. Nung may bagyo, bagyong Undoy, ang daming tinulungan sa Leyte, sa Leyte, Yolanda. Dami din. Kaya dito, hindi mo masasabing pera-pera lang pag-uusapan. Sabihin natin, kasi nasa negosyo ka, pera talaga pag-uusapan. Ayan, may mga ano pa may mga bigas. Hindi po yan ino-on air sa Alam mo ba na yung Malacanang sobrang proud ng ating company? Kasi nga, nababawasan yung mahihirap sa mundo. Nababawasan yung mahirap sa Pilipinas. Ang dami nang mahirap sa Pilipinas, 'di ba? Kaya dapat mag-join ka talaga dito para yumaman ka din. Para naman at least mabawasan yung mahihirap sa Pilipinas. What makes Empowered Consumerism the number 1 MLM company? Stability. Stable. Kahit saan ka marami nang umalis pero hindi pa rin to nawawala. Maraming magagaling na umalis pero nag-i-stay pa rin. Kasi nga, yung mga BOD natin, mga loyal. Ayan. Product movement, reorders, gift certificate, implement of NPP. Ayan, marami pa. Kaya stable, naka-pattern, pinag-aralan. At ang mga nag-aaral dyan, mga professionals. Safety net, 16 pairs per cycle. So, may enjoy mo talaga yung ating kitaan. Pero hindi naman talaga agad magsisimula sa 16 yan. Ano ka muna, 8 hanggang sa 10, hanggang sa dumako ka ng 16 per cycle. Okay? May enjoy mo yung 1818. Stable company heads. Okay? Leaders with integrity. Sabi ko nga kanina, yung ating mga BOD, hindi po mga yan. Hindi yan pinapabayaan ka agad, nag-build na company, iiwan. Tuloy-tuloy. Nandun yung loyalty. What makes Alliance in Motion Global the number 1 MLM company? Unang-una, sistema. Aside sa sistema ng ating company, sa community natin, may sistema din. Okay? Management has over 100 years of combined experience with MLM industry. BODs do business presentation here in Philippines and other countries. Expansion. Maraming ini-expand. 300 plus offices in the Philippines. 300 plus. Kaya kung sasabihin mo, baka kasi anuhin ako na i-upline, baka itakbo yung perang ipang-join ko. Paano na lang saan ako lalapit? Hindi po nag-iisa yung ating office. Marami, 300 plus. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga provinces, sa mga marami. Okay? Offices in 13 countries and 6 region center of office in Nigeria. So sa mga sa ibang country, meron din pala. Okay, next tayo, daily payout. Yan. Ang ating daily payout ngayon is every day. Depende yan sa'yo kung kailan ka mag-encash. Pero ang ating weekly payout, every Tuesday and Friday. Sin po yung ngayon. Yung dati kasi, iba-iba ngayon na bago. Ayan. Every Thursday and Friday. Travel incentive. Offer free tips. So, ito na yung mga travel. Kaya minsan, makikita mo mga upline mo kung saan nagagala. Nagpupunta-punta. Hindi po yan gastos nila. Libre po yan ng company. Maganda ba yon? Gusto mo ba mag-travel? I-type mo nga dyan, yes po. Kung gusto mo din, ikaw na yung next. Kagaya ng Makamanda Gatspy. Kami is IMHI po. This coming November. So may trip po kami. Ayan. Scholarship program. Each tie-up schools offers 25% to 100% discount on tuition fees.
Ngayon, tatanungin mo ako, paano ba namin makukuha yung scholarship? Saan ba mag-aaral yung anak namin? Kung taga saan ka, hanapin mo yung tie-up na schools diyan sa mismong lugar mo. Sabihin natin taga Bicol ka. Hanapin mo yung schools na ka-tie up ng ating company. At meron makikita mo doon at pwede ka mag-avail. Kausapin mo si upline mo. Okay, next. Ito na yun. Sabi ko nga, bakit AIM Global? Bakit sasali ka dito? Kasi nga, hindi po isang kitaan. Hindi, sabi kanina, di ba? Maraming kitaan tayo, hindi lang isa. At ito po maganda kasi makapili ka. Sa kanina, nakita mo yung mga product, health and wellness division. Meron ding insurance. Yan. InsurTech Digital Protection. At hindi lang yan. Merong fintech division, yung Bibo, Super App. 'Di ba? Yung parang GCash na siya. O ito pa, meron pang investment technology division. Ang daming division na binuksan. O next tayo. Marami po, hindi lang isa. Kaya maaaliw ka talaga dito. O ito pa, travel tech division. Kung gusto mo mag-booking ka ng ticket, meron na din dito. Franchising division, meron din. Riders Economy Division, magkakaroon na po tayo na parang joyride. Ano pa, Real Estate Division, Real Estate, magkakaroon na din po tayo. Kaya abang-abang lang kayo. Ato yan. Our first OVI po, our first InsurTech Protection product. So kung alam mo, may OVI, yung insurance na sinasabi ng upline mo, ito na yun. Okay, next. Sabi ng ating CEO, by protecting you, we're protecting your past, we're protecting your present, we're protecting your future, we're protecting your potential. Kaya dito talaga, mai-enjoy mo. Kumita ka pa, may product pa, may insurance pa. Okay, next. Ang dami dito. Kaya ito yung Bibo, sabi ko kanina. Pwede kang magbayad sa airlines, electricity bill mo, water bill mo, cable or TV. O meron din government kung gusto mo mag-transfer ng pera, pay bills, internet, tickets, etc. Ang dami. May enjoy mo yan. Kapag member ka, make sure meron ka neto kasi meron ka naman talaga neto. Free na po yan. Okay, kasama na yan sa package mo. Okay, next. Ito yung sabi ko kanina, franchise. AIM franchise opportunities. Ito yung machine. O may milk tea. Kung mahilig ka mag-milk tea, may burger na din. Marami po. May fries. So may enjoy mo siya kung gusto mo mag-traditional ka o meron yan. For the next 10 years, ito yung mangyayari. Okay? Magkakaroon po tayo ng AIM, MLM, DC, okay? Entrepreneurship University. So magkakaroon po tayo ng university para mabawasan talaga yung kahirapan sa Pinas. Magkakaroon po talaga dito. Kaya asahan mo, yung mga kabataan ngayon, hindi na kagaya dati ng mga kabataan, naghahanap ng Amerikano, papapangasawa, para magkaroon ng iPhone, magkaroon ng bahay, magkaroon ng motor, para makaahon sa hirap. Ngayon, maghahanap na ng upline. Magandang grupo na masalihan kasi nga, biruin mo, may mga 17 years old, 16 years old kumikita dito. At yun na po yung era ng pagsisimula. At alam mo ba na bago matapos, di ba, ito na yung 2024. For the, 2 months na lang, mag-2025 na. At dyan po magsisimula yung Betagene. Hindi po betadine ha. Mga Betagene, beta generation, dyan na po nagsisimula na mga pinanganak ng 2025 to 2039. So sila po, dyan magsisimula at alam mo na yung mga bata na yon mag-grow sila na hindi sa puno sa kahirapan kasi maraming opportunity na ngayon na pwede nilang makikita, na pwede silang kumita ng pera. Okay? O, next tayo. AIM Hotel. Magkakaroon na po tayo ng AIM Hotel. Meron pa. AIM Real Estate. Ang dami. Ang dami talaga mga ng company natin. Ito pa, may investment pa. AIM Investment Opportunity. Ang ganda. Diba? Gilid pa yan ng beach. So, mai-enjoy mo talaga dito kaya abang-abang ka. Ito po yun for the next 10 years. Ito yung planning ng company. Okay? So, kanina yung pinaliwanag ko, yun po yun. At guys, tapos na po ako. Okay? So, sana meron ka natutunan. Sana marami kang natutunan. Kung lalo na for first timer ka,
Sana po naintindihan nyo po yung pinaliwanag ko kanina. I-type 1 nga kung marami kang natutunan dyan. Type 1. Yan. So guys, dapat next Tuesday, abang-abang na lang po kayo kasi marami po talagang trainings na kagaya nito. Lalong-lalo na maghakot kayo ng mga first timer. Lalong-lalo na pag sinabing ASAP, kasi ang ASAP training yan po talaga para sa first time na ma-orient sila. At para din sa mga invite nyo na masyado kung ikaw hindi ka na mahirapan na ipaliwanag ng ang business eh. Kasi every Tuesday, maring NDO, marami, may NDO, merong ganto ASAP, meron pang hot spy system, 'di ba? So dapat di ka na mahirapan mag-present eh. Salang mo na lang dito. Kaya nga dapat maghakot ka. Okay ba 'yon? So, guys, thank you so much. Tapos na po ako. My name is Joseph pala na nagsasabing hindi ibibigay sa yung gusto mo. Ang ibibigay sa yung deserve mo. Ano yung deserve mo? Okay? Thank you so much. Ibalik ko na yung mic sa ating host. Yes, grabe. Ayan, madami ka bang natutunan? Alright, madami ka bang natutunan? Ayan, pakitype naman dyan. Okay lang po ba? Kasi binuhos ng speaker natin yung energy niya para matuto tayo. Okay lang, ibalik muna natin yung gratitude sa pamagitan ng pag-type ng thank you so much, Master Josette Paran. Alright, thank you so much sa ating ng speaker. Ayan, at napaka-humble. Alright, so guys, tapos na tayo sa ating training right now. And tapos na tayo, mag-proceed na po tayo sa next part ng ating program, which is ito yung tinatawag natin na online selfiehan. Ayan, so okay lang po ba sa mga off-cam dyan? And open cam naman kayo dyan para makita naman natin mga magaganda at pogi ng mga dyan. Okay? Ayan, yan, mag-open cam na pong lahat. Okay. Ayan. Para sa ating online selfiehan. Ayan, naka-open cam ng lahat. Okay, so anyway, bago tayo mag-proceed sa participants, tawagin ko na ating speaker para sa ating online selfiehan na pumunta dito sa harapan natin at